Anong senses ang higit na nakaka-impluwensya sa ating iniisip? Ito ba yung ating pangamoy, panlasa, pandinig, pansalat o paningin? Alin sa limang iyan? Kung sasabihin ninyo yung ating paningin, tama po kayo. Katunayan, itong ating mata, ito yung daluyan ng impormasyon patungo sa ating isip. Kaya kung mapapansin ninyo, kung ano yung ating nakikita, yun din yung ating nararamdaman. Kaya masasabi natin na itong ating mata o yung ating paningin, masasabi talaga nating regalo ng Diyos na Jehovah. Katunayan, pwede natin itong magamit sa ikabubuti o sa ikasasama. Bakit natin nasabi yun? Pag-usapan natin yung punto na magagamit natin to sa ikabubuti. Hindi ba sa pamagitan ng ating paningin, kapag may nakikita tayong panganib, nakakaiwas tayo, di ba? At sa tulong din ito, nabasa natin yung Bible, yung kasulatan, nalaman natin ang katotohanan at ngayon, mga lingkod tayo ng Diyos sa Jehovah. At sa tulong din ito, kapag nagsasama-sama tayo, kasama yung ating mga mahal na kaibigan, kamag-anak, masaya tayo na makita sila. Ilan lamang to sa magandang naidudulot ng ating paningin o ng ating mata. Pero nasabi din natin na pwede rin tayong ipahamak nito. O, paano naman natin nasabi yon? Kumuha tayo ng mga tauhan sa Bible na napahamak dahil sa kanilang paningin. Tingnan natin yung unang larawan. Makikita niyo dyan sa larawan na si Eva ay nakatitig doon sa prutas na ipinagbabawal ng Diyos na kainin. At hindi lang basta pagtingin ng ginagawa niya dyan, kundi nakatitig siya. Kahit alam niya na ito ay ipinagbabawal ng Diyos. Kaya habang tinititigan niya yung prutas na yon at kausap siya ng ahas, nag-iisip siya, no? Okay kaya to? Kaya saan humantong itong pagtingin niya o pagtitig na ito? Tingnan natin yung sumunod na larawan. Makikita niyo dyan sa sumunod na larawan, una, tinitingnan niya lang yung prutas na yon hanggang sa kinain niya. No? Ginawa niya kung ano yung naiisip niya. At ang masaklap pa dito, binigyan yung kanyang asawa at doon nag-umpisa yung kasalanan. Kaya tayo ngayon, tumatanda, nagkakasakit at namamatay. Masaklap ang naging resulta, hindi ba? Kaya isang paalala ito sa atin na karaniwan na kung ano yung tinitingnan natin, ito man, lalo na kung ito ay masama, hahatakin tayo nito sa pagkakasala. At simula nun, hanggang sa panahon natin ngayon, si Satan sa Diablo ay hindi tumitigil para ilihis tayo, sumaway tayo sa pamantayan ng Diyos. Katunayan, si Satanas ay gumagamit ng mga iba't ibang advertisement para ilihis yung ating pansin at lumabag sa pamantayan ng Diyos. Bakit natin nasabi yon? Ngayon, kapag pupunta tayo sa trabaho, papasok sa school, o kaya manonood ng TV, makikita natin iba't ibang advertisement na pupukaw ng ating atensyon at karaniwan na mahalay na larawan ang ginagamit dito. Hindi natin kontrolado yon kasi yan ang nakapalibot sa atin. Kaya kailangan talaga natin ng determinasyon dito para umiwas tayo sa mga bagay na walang kabuluhan. At dahil dyan, nararapat lang na isa puso natin yung pagsusumamo ng salmista. Saan mababasa yon? Nandun yung sa awit 119, talata 37. Pakisuyo, samahan niyo sa pagbasa. Ito yung pagsusumamo ng salmista sa awit 119, talata 37. Narena po kayo? Ganito ang sinasabi. Ilayo mo ang paningin ko sa mga bagay na walang kabuluhan, palakari mo ako sa iyong daan para manatili akong buhay. Ayan. Anong tinuturo dito sa teksto na ating binasa? Pinakita dito na nagsusumamo yung salmista na tulungan siya na huwag tumingin sa mga bagay na walang kabuluhan. Kasi kung sa sarili lang siya aasa, hindi niya kakayanin. Mahihirapan siya makapanindigan dun sa tama. Kaya tinutulungan tayo nito ng tekstong ito na ganun din. Humingi tayo ng tulong kay Jehovah na umiwas tayo sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya kailangan talaga natin dito ng pagpipigil sa sarili. No?
pagpipigil sa sarili. Pagdating sa pagpipigil sa sarili, marami tayong mababasa sa kasulatan na kailangan natin gawin yun. Isang patunay, anong patunay sa Bible na kailangan talaga natin ng pagpipigil sa sarili o self-control? Basahin natin yung unang teksto, ay dun sa teksto na binanggit sa unang Korinto, Kabanata 9, talata 25. Unang Korinto, talata 9, talata 25. Sa unang bahagi, basahin natin mga kapatid. Sabi dito, unang Korinto 9:25, ang lahat na kasali sa isang paligsahan ay nagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. Doon sa binanggit dyan na salitang paligsahan, merong asterisk. At makita nyo dyan sa baba, ang nakalagay doon, lahat ng atleta. Anong gustong ituro? Ang nasa isip dito ni Apostle Pablo nung isulat niya ito, yung mga nasa marathon, yung mga mananakbo, atleta. Para makatagal sila sa takbuhan, kailangan nila ng maraming training at pagpipigil sa sarili. Kailangan nilang hindi magpuyat sa mga kinakain. Kailangan nilang gawin yon para makatagal sila at ang goal talaga nila manalo. Ganun din, sa atin bilang Kristiyano, nasa takbuhan din tayo. Ang tawag natin dito ay takbuhan ng buhay. Kailangan natin ng pagpipigil sa sarili, kagaya ng binanggit dito sa teksto, para makatagal tayo sa takbuhan ng buhay at yung finish line natin sa paraisong lupa. Gusto ng Diyos na Jehovah, lahat tayo makarating doon. Kaya para mangyari yon, kailangan, gagawin binanggit, pagpipigil sa sarili sa lahat ng bagay. At pagdating sa self-control o pagpipigil sa sarili, isang mahusay na halimbawa dito si Job. Kilala natin yung karakter sa Bible na si Job, hindi ba? Paano ba siya nagpakita ng pagpipigil sa sarili? Basahin natin yung Job Kabanata 31, talata 1. Job Kabanata 31, talata 1. Nariyan na po ba kayo? Ganito ang sinasabi. Job 31:1. Nakipagtipan ako sa mga mata ko, kaya paano ko magagawang tumingin ng may pagnanasa sa isang dalaga? So anong tinuturo? Pinapakita dito ni Job na may promise sa sarili niya, nakipagtipan siya na hindi titingin sa iba maliban doon sa asawa niya. Ngayon ang tanong, nagawa kaya ni Job itong pangako niyang ito? Itong panata niyang ito? Ang sagot ay nagawa niya. Bakit natin nasabi na nagawa niya? Kasi wala po tayong mababasang ulat sa Bible na si Job, maraming asawa, kagaya ni David, kagaya ni Solomon. Wala tayong mababasa na marami siyang asawa, kundi isa lang. Isa lang asawa niya at hindi siya tumingin sa iba. Wala rin tayong mababasa sa Bible na si Job mahilig mag-isip na immoral na mga bagay, makipag-flirt. Tapat siya. Kaya nagawa niya talaga yung panata niya na huwag tumingin sa iba maliban doon sa kanyang asawa. Kaya mahusay yung pagpipigil sa sarili ni Job. Isa siyang mahusay na halimbawa. Taliwas naman ito o kabaliktaran naman ito sa mga masuwayang anghel ng panahon ni Noe. Bakit natin nasabi yon? Tingnan natin yung larawan. Yan. Makikita nyo dyan sa larawan, doon sa bandang taas, may mga nagkukumpulan. Yun yung mga masuwaying anghel. At ang kanilang tinitingnan yung mga babae dito sa lupa. At habang tinitingnan nila yung mga babae dito sa lupa, siguro maraming beses nilang ginagawa yan, tumubo yung maling pagnanasa. Ano sumunod na nangyari? Tingnan natin yung sunod na picture. Kaya makikita nyo dyan sa larawan na yung mga anghel, nung una, nakatingin lang sila, nanonood, bumaba na sa lupa. Hindi nila natiis. At ginawa nila kung ano yung kanilang nararamdaman at naiisip, kahit na alam nilang bawal yon. Kasi hindi naman sila pinayagan ng Diyos na mag-asawa ng tagalupa, hindi ba? Pero mas sinunod nila yung kanilang pagnanasa, kaya nag-asawa sila, mas pinahalaga nila yung nararamdaman nila kaysa yung mararamdaman ng tatay nila na si Jehovah. Kaya walang utang na loob ang mga anghel na ito. Kaya anong resulta? Ang epekto, simula nun, hindi na sila tinanggap ng Diyos bilang kanyang kapamilya. Sila ay tinalaga na sa pagkapuksa. Kaya anong punto? Nakita natin, kahit yung mga anghel, kahit na yung mga nilalang nakasama nila si Jehovah, ay natukso dahil sa pagtingin. Tumubo yung maling pagnanasa. Kaya alam na alam ni Panginoong Hesus na tayo bilang mga disakdal ay malaki yung potensyal na magkasala rin, tumubo yung maling pagnanasa sa ating puso. Kaya nagbigay siya ng babala. Anong babala yon? Andun na yun sa Mateo Kabanata 5, talata 28.
Mateo 5:28. Ito yung babala ni Panginoong Hesus. Anong sabi diyan? Ganito po yung binabanggit. Pero sinasabi ko sa inyo na ang sino mang patuloy na tumitingin sa isang babae nang may pagnanasa ay nagkakasala na ng pangangalo niya sa puso niya. Anong punto sa binasa natin? Ang punto, kahit na iniisip mo lang yung isang immoral na mga bagay, ang sabi ni Panginoong Hesus, nagkakasala na tayo sa puso natin ng pangangalo niya. O bakit ganun yung nasabi ni Panginoong Hesus? Kasi parang ano lang yan mga kapatid, hindi ba pag pinapractice mong isang bagay, paulit-ulit mong pinapractice, hindi ba nagiging biyasa ka? Nasasanay ka. Kasi pinapractice mo eh. Ganun din yan, kapag lagi nating iniisip yung mga immoral na mga bagay, pagnanasa, pagpapantasya, pag nagkaroon ng pagkakataon, yung maling mga bagay na yun, madali mo nang magagawa. Kaya ang sabi ni Panginoong Hesus, alisin yon. Alisin. Para hindi dumubo yung maling pagnanasa at umakay sa immoralidad. Yun ang kasunod nun. Kaya ganun na lang yung babala ni Panginoong Hesus na sa isip pa lang, alisin na yon para hindi tayo magaya sa mga masuwaing anghel nung panahon ni ni Noe. Nakakalungkot, no, na may ilang mga saksi ni Jehovah na patuloy na tumitingin ng palihim sa pornografiya. No? Itong uri ng libangan na to na tinuturing natin na walang kabuluhan. No? Katunayan, mayroong karanasan na nung bata pa siya, hindi pa siya saksi ni Jehovah, yung tatay niya hindi pa rin saksi. Nung pumasok siya sa kwarto ng tatay niya, kasi maliit pa siya noong mga 10 years old, nakakita siya ng pornographic magazine at dahil maliit pa siya, hindi naman niya alam yung maging epekto noon, lagi niyang tinitingnan kasi bata pa naman siya eh. Pero 25 years na yung nakalipas, nagpa-flashback pa rin sa isip niya yung mga maruruming bagay na yon. Kaya sabi ng brother, araw-araw niyang pinaglalabanan yon. Nakatulong sa kanya yung binanggit doon sa 2 Korinto 10:5. Anong sinabi ron? Itingnan po natin. 2 Korinto 10:5. Basahin po natin dyan yung pangalawang bahagi. Ang sabi, at binibihag namin ang bawat kaisipan para maging masunurin ito sa Kristo. Sa ibang salita, yung isip natin dapat maging bihag ni Kristo. Paano natin gagawin yon? Ang isang paraan mga kapatid, punuin natin ng espiritual na mga bagay yung ating isip para maging bihag ni Kristo. Ang isang paraan dyan, yung regular na personal na pag-aaral ng Biblia, marudlob na pananalangin, regular na pagdalo kagaya ng ginagawa natin ngayon, regular na pagsama sa ministry. Kung gagawin natin yan, magagawa natin yung ating isip maging bihag ni Kristo. Kaya malaking tulong yan para mapuno natin yung ating isip ng espiritual na mga bagay. Nabanggit natin kanina na yung pornography ay isang uri ng libangan na tinuturing na walang kabuluhan. Bukod doon, meron pa, no? Yung libangan ang libangan kasi ngayon, karaniwang makikita sa gadget o kaya sa television, di ba? Kapag sa TV, ang mapapanood natin diyang karamihan ay nagtatampok ng karahasan o immoral na mga bagay, horror movies, ano pa ba, magic. Yan yung mapapanood natin sa TV. At ganoon din sa gadget, no? Sa gadget naman, madalas mga action, mga mararahas, at may mahika. Sa gadget, karaniwan ng larong in demand ngayon sa mga kabataan, yung Mobile Legend, no? Yung ML, siguro naririnig niyo yun. Itong larong ito ay nagtatampok ng karahasan at mahika. Alam naman natin, ang mahika, alam ng mga bata, no? Pag sinabing, saan yung galing ang magic? Oo, kay Satanas. Saan mababasa sa Bible yon? Andun yun sa Levitico 19:26. Oo, kaya kahit sa mga panoorin na may moral lesson, pero pag may kasamang magic, hindi natin tatangkilikin yon. Kasi yan ay kasuklam sa Diyos na Jehovah. Yung panoorin na nagtatampok ng karahasan, may masama ba doon? Kasi karaniwan na mga palabas na gustong-gusto naman ng mga adulto o kahit mga kabataan, yung mga may thrill, hindi ba? Kasi magandang libangan. Pero kapag tayo natutok sa namanood ng ganitong uri ng libangan, ano ba ang dapat nating isipin? Magandang isipin kung anong nararamdaman ng Diyos sa Jehovah. Ano kayang pakiramdam ng Jehovah kapag papanoorin ko to? May sagot siya, mga kapatid, no?
Hindi na natin kailangang isipin pa kung anong sagot niya. Di basahin natin mismo sa Bible. Andun yung sa Awit 11:5. Pakisuyo. Tingnan natin kung anong feeling ni Jehovah kapag tinatangkilik natin yung isang libangan na nagtatampok ng karahasan. Awit 11:5. Andiyan na po ba kayo? 11:5 ng awit. Kung nariyan na kayo, ganito ang sinasabi. Sinusuri ni Jehovah ang matuwid, pati ang masama. Napopoot siya sa sino mang mahilig sa karahasan. O sabihin natin, hindi tayo mahilig, pero tinatangkilik natin yung karahasan. Anong sabi doon? Napopoot ang Diyos na Jehovah. Ayaw nating mapoot si Jehovah sa atin, hindi po ba? Kaya tayong lahat nagsisikap na gawin kung ano ang tama sa paningin niya sa araw-araw ng ating buhay, hindi ba? Kaya tayo nagsisikap dumalo, sumama sa ministry, manindigan sa paggawa ng tama. Kasi ayaw nating mapuot si Jehovah. Pero isipin natin to mga kapatid, dahil sa isang libangan, sasayangin natin yung tapat na paglilingkod natin kay Jehovah. Hindi natin gagawin yan, hindi po ba? Kaya, anong punto? Maging mapamili doon sa ating libangan, lalo na doon sa ating pinapanood. May ulat ba sa Bible na pinuksan ni Jehovah yung mga mahilig sa karahasan? Dahil sa ganung uri ng mga gawain, meron bang mababasang ulat sa Bible? Meron. Andun yung sa Genesis 6:11. Naalala niyo yung kanina, yung mga anghel na buwaba sa lupa, nag-asawa, nanganak sila, ang tawag sa anak nila, mga Nephilim. Itong mga Nephilim na to, mga siga, sila yung promotor ng karahasan ng panahon ni Noe. Kaya nga, ang sabi ng Diyos sa Jehovah, pupuksain niya kasi napuno ng karahasan yung lupa. Ngayon, paano natin napatunayan na may epekto sa atin yung ating pinapanood? Kasi baka isipin natin, hindi Brad, libangan lang naman at saka hindi ko naman gagawin yung isang bagay na mali. At tingnan natin, magbigay tayo ng halimbawa. Yung mga advertisement sa TV, mga patalastas, mga kapatid, mga kaibigan, tumatagal lang yan ng 10 to 20 seconds, no? Yung mga TV commercial, 10 to 20 seconds. Napaka-iksi lang, hindi po ba? Pero alam nyo ba na binabayaran ito ng mga negosyante yung ganung kaiksi sa mahal na halaga? Lalo pa sa mga oras na prime time, ang mahal na binabayad ng mga namumuhunan dyan. Pero bakit sila papayag na magbayad ng ganon? Ang iksi lang naman. Kasi sapat na yung ganung kaiksi para mahikayat nila yung mga manonood na tangkilikin yung kanilang produkto. Magbigay tayo ng sample, Pag sinabi kong langhap sarap, anong papasok sa isip nyo? May isang sikat na fast food chain, hindi na natin kailangan sabihin, pero may naisip kagad tayo. Pero anong punto? Maiksi lang yung mga advertisement nila, pero tumatatak, hindi ba? Paano pa kaya kung manonood tayo ng isang Korean novela o palabas na 30 minutes o 2 hours? Masasabi kaya natin na hindi tayo naapektuhan? O kung sasabihin natin hindi tayo naapektuhan kasi libangan lang yon, dinadaya natin yung ating sarili, mga kapatid. Tandaan po natin mahalagang puntong ito. Hindi kailangan na kumilos agad tayo base doon sa pinapanood natin, kundi ang kailangan lang ni Satanas, maitanim sa puso natin at sa isip yung bagay na mali, masaya na siya, Ulitin natin, hindi kailangan na kumilos agad tayo base sa pinapanood natin, kundi ang kailangan lang ni Satanas ay maipasok sa puso natin yung maling bagay na yon. Masaya na siya. Ang Diyos sa Jehovah ay masayahing Diyos din. Gusto niya na habang naglilingkod tayo, masaya. Kaya meron siyang mga dinisenyo sa tulong ng lupong tagapamahala na mga pwede natin paglibangan. Halimbawa, yung JW Library. Napakarami mga videos, pambata, pangmatanda, pang-teenager, mga interviews, mga music video na baka hindi pa natin lahat napapanood. Ang dami nun, mga kapatid. Dinisenyo yan ng Diyos sa Jehovah para yung libangan natin maging makabuluhan at magdulot ito ng mabuting kaugnayan sa Kanya. Hindi madali yun. Madaling sabihin, hindi madali. Kaya kailangan talaga natin ng determinasyon. Pagdating sa determinasyon, isang mahusay na halimbawa dito, isang sukdulang halimbawa natin na masasabi rito ay si
Panginoong Hesus. O bakit natin nasabi na isang mahusay na halimbawa o sukdulang halimbawa sa determinasyon si Panginoong Hesus? O maalala nyo nung tuksohin si Panginoong Hesus ni Satanas, 3 tukso yung binigay niya. At yung isang tukso doon ay mababasa natin sa aklat ng Mateo Kabanata 4. Ano ba yung tukso doon? O tingnan natin yung larawan, pakisuyo. Ayan, makikita niyo po dyan sa larawan na si Jesus ay nakatalikod, tapos nakaharang yung kamay niya. Ayaw niya talagang makita. Kahit sulyap, ayaw niyang sulyapan. Ano ba yung ayaw niyang makita? Yun yung mga alok ni Satanas na makaharian sa lupa. Inaalok niya. Sa panong iyan, ina-advertise ni Satanas yung kaharian kapalit ng pagsama ni Jesus sa kanya. Pero anong reaction ni Jesus? Hindi ba kahit sulyap ayaw niyang gawin? Kasi inisip niya, pag tiningnan niya, kahit alam niyang tatanggi siya, pero pag tiningnan niya, baka mahikayat siya. Kasi si Eva, saktal din, di ba? Pero habang nakatingin si Eva, nakatitig siya, nahikayat eh. Kaya nga tumalikod, nagkasala. Malamang, naisip ni Panginoon Jesus na baka magaya siya doon, kaya nitingin ayaw niya. Nakatalikod na nakaharang pa yung kamay niya. Kaya determinado talaga si Panginoong Hesus na huwag tumingin sa mga bagay na walang kabuluhan. Ngayon, anong lesson ang tinuturo niyan? Una, walang makakaiwas sa taktika ni Satanas. Pangalawa, anumang bagay ang tinitingnan natin, masama man o mabuti, may epekto talaga yun sa atin. Pangatlo, madalas ginagamit ni Satanas ay yung mata para pukawin yung ating atensyon. At pang-apat, malalabanan din natin si Satanas kung agad tayong kikilos. Kagaya ni Panginoong Hesus. Hindi na siya nag-isip. Okay ba to? Hindi. Hindi na siya. Tuwiran yung sagot ni Panginoong Hesus. May bababasa ba tayo sa Bible na tuwiran yung sagot niya doon sa tuksong tinawid kanina? Di tingnan natin, patunayan natin sa Bible, paano naging tuwiran yung sagot ni Hesus? Matthew 4:10. Ito yung sagot niya kay Jesus kay Satanas, no? Sagot ni Jesus kay Satanas. 4:10. Sabi dito, sinabi ni Jesus sa kanya, lumayas ka Satanas dahil nasusulat si Jehovah lamang o si Jehovah na iyong Diyos ang dapat mong sambahin at siya lang ang dapat mong paglingkuran. Napansin niyo po dyan sa teksto na punong-puno ng mga emotion yon, no? Kasi pag nagpalayas ka ng isang bagay, siyempre, mapwersa yon. Di ba pagka may nakita kang pusa na kukuha doon sa pagkain niyo sa mesa, pag nakita niyo, tataboy mo yon eh. Hindi pwedeng mahina. Hoy, pusa, hindi pwedeng ganon. Dapat malakas para magulat siya, umalis talaga. Ganyan niya tinaboy si Satanas, tuwiran. Hindi na siya nag-isip. Kaya determinado talaga si Panginoong Hesus na huwag tumingin sa mga bagay na walang kabuluhan. Kaya dito sa inyo, sa inyong congregation, dito sa Kaligayahan Congregation, kinokomendasyonan ko po ang mga kapatid dito na matagal na naglilingkod. At bakit kayo nandito, nakatagal sa paglilingkod? Kasi determinado kayo. Hindi kayo tumingin sa mga bagay na walang kabuluhan. Ang inyong pananatiling tapat ay isang mahusay na halimbawa sa mga kabataan at sa mga baguhan. Kaya mahusay na halimbawa po yun. Ngayon, binanggit natin kanina si Jesus naging determinado na huwag tumingin sa bagay na walang kabuluhan. Tayo naman, paano tayo magiging determinado kagaya ni Jesus? May 3 paraan, mga kapatid. Una, ngayon pa lang, isipin na natin yung pangako natin kay Jehovah nung tayo ay magpabautismo. Meron ba dito na nagpabautismo na napilitan o pinilit? Alin man sa dalawa, no? Wala naman po, no? Kasi nga, naglingkod tayo, nagpabautismo tayo, nag-alay tayo ng buhay dahil doon sa pag-ibig natin kay Jehovah. Hindi ba? At nangako tayo sa Kanya na yung buhay natin sa Kanya na. Lahat ng mga desisyon natin kay Jehovah na. Ngayon, kung araw-araw nating isipin yon, tutulungan tayo nito na maging tapat, maging determinado. Pangalawa, maging handa o paghandaan na natin yung tukso. Kung marami na tayong hamon, okay yun, na napaglabanan. Pero ano ba yung mga hamon na hindi pa natin nararanasan? Yun yung paghandaan natin. Halimbawa, baka sa school, pinipili tayong umatid ng birthday.
o manigarilyo, o baka sa trabaho, pinipili tayong tuksoin tayong sumama sa gimmick after ng work. O kaya naman, baka gusto na natin mag-asawa, lalampas na tayo sa kalendaryo, may nanliligaw sa ating worldly. O kaya, brother tayo, manliligaw na lang tayo ng hindi saksi. Tukso yun. Anong gagawin natin? Kung ngayon pa lang, pag-iisipan na natin yon, magiging determinado tayo. Kagaya ni Jesus. At yung pangatlo na makakatulong sa atin ay yung magkaroon ng simpleng mata. Mababasa yun doon sa Mateo 6:22-23. Ano ba yung simpleng mata? Pag sinabing simpleng mata, mga kapatid, nakapokus ka doon sa kung ano yung gusto mong gawin. Tayo, bilang saksi, ang focus natin, ang layunin natin, gawin ang kalooban ng Jehovah habang nabubuhay, hindi ba? Yan ang focus natin. Kaya kung yan ang focus natin, may simpleng mata tayo. Ibig sabihin, hindi natin nahayaan na yung mga pangalawahing bagay, halimbawa, yung mga trabaho na umuubos ng panahon, hindi natin nahayaan yun. Kasi nga, hindi natin magagawa yung ating focus, yung paggawa ng kalooban ng Diyos na Jehovah. Kabaliktaran naman yun dun sa balakyot na mata. Yung balakyot na mata, mabilis siyang madistract. Konting may nangyari sa paligid na papatingin. Hindi siya makapag-decide. Wala siyang paninindigan. Kaya pwede nating suriin yung ating mata. Ano bang merong mata? Ako, kay Jehovah. Yan. Kaya, yun yung tatlong bagay, mga kapatid, no? Na makakatulong para maging determinado tayo na huwag tumingin sa mga bagay na walang kabuluhan, kagaya ni Panginoong Jesus. Ulitin natin yung punto. Ang nakikita ng ating mata, tumatago sa ating isip, at bumabaon ito sa ating puso. No? Kaya, patuloy sana tayong magsumamo ng marubdob kay Jehovah na tulungan tayong huwag tumingin sa mga bagay na walang kabuluhan. Bago tayo pumasok sa school, sa trabaho, mag-pray na kagad tayo. Kasi hindi natin kakayanin kung sa sariling pagsisikap lang tayo na gagawin. No? Bakit? Kasi nga nakadikit sa ating dugo yung kasalanan. No? Kaya kailangan natin magsumamo sa Diyos na Jehovah na huwag tumingin sa mga bagay na walang kabuluhan. Habang nagsisikap tayo, ayon doon sa pinagpe-pray natin sa Kanya, binibigyan tayo ng assurance ng Diyos na Jehovah na iingatan niya tayong buhay ngayon at magpakailanman.